Showbiz Fanatics, video ng pambabastos kay Miss Catherine Bernardo sa isang malakihan at international event viral ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Before anything else, of course, we would like to give you a thanks for always keep watching and trusting this channel. Salamat po sa lahat ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo, Alden Richards, and the rest of the group. And this time, eto na nga, dahil formal na nga pong in-announce ng Gucci, no, international brand, na si Miss Catherine Bernardo ang isa sa mga brand ambassador na kanila pong ipinakilala this year 2024. And for Miss Catherine, this is gonna be the biggest, one of the biggest achievements that she has, no, dahil bukod po sa first Filipino ambassador po siya ng Lancome, is isa rin siya sa mga Pinay, no, na nabigyan ng pagkakataon na maging ambassador ng Gucci brand. Alam niyo po kasi international brand talaga yan. And we should always say na talagang she's very blessed dahil dollar ang ibinayad sa kanyang talent fee, no, nung siya po ay nun siya ay kinuha bilang isa sa mga endorser and brand ambassador ng nasabing brand. And this time, inaabangan din natin, hanggang ngayon nanonood pa rin ako ng live ng GMA Gala 2024 red carpet, ngayong live streaming nila ng July 20. And while they are talking about this one, sinasabi nila na mag-abang dahil meron daw malaking malaking sorpresa na nag-iintay sa lahat po ng mga manonood. So, sabi po ng ilang sa mga nagko-comment po sa comment section na sana nga si Catherine Bernardo na yung sinatawag na isa sa mga pasabog ng GMA Gala night, ano. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, I will never give you a false hope, diba? Basta kung sino man ang mapili or wala man kasama si Alden Richards, that's okay. And eto na nga, dahil sa isang post po ng isa sa mga tagahanga ni Miss Catherine Bernardo kung saan ito po ay nag-garner ng almost 1 million views and shares, no, na parang isa ito sa mga inatenan ni Miss Catherine. Medyo matagal na tong video na to pero hanggang ngayon nagbabiral kasi kitang-kita po kasi talaga yung pagiging rude ng mga taong nakasama niya dito sa Korea. If I'm not mistaken, that's from Korea. And then parang yan, may tinitignan. Buti na lang si Miss Catherine, napakatalino niya para po maramdaman niya that these two people is trying to pull them, 'di ba? Parang niloloko siya. And sa unang pagkakataon ginaya niya, pero yung sa second time around naramdaman niya na talagang they are trying to tease or to fool Miss Catherine. Marami nga po talagang nag-react ng mga Pinoy at marami yung mga Pinoy ang hindi nagustuhan ang naging ugali ng mga taong ito. Hindi ko alam kung mga Korean sila pero parang I think they are Americans. So yung babae mukhang Amerikana, hindi naman siya mukhang Koreano. Pero yung lalaki, I think that's Korean. And so pinakita nila talaga na pinakita lang ni Miss Catherine Bernardo dito how she handle those kinds of people, diba? At makikita mo talaga sa isang tao that she's really kind para po makita niya na talagang binabastos na siya ng harap-harapan pero never po siya nag-react ng negative, but still she managed herself well. Very well-mannered talaga yung kanyang mga ginawa. Ayan, so yun yung pinagawa sa kanya, ginaya niya. Ang akala niya talagang ganun, diba? Kasi yung dalawang katabi niya, tapos tinitignan siya nung lalaki, and then the girl was trying to see if Miss Catherine Bernardo is going to have that kind of hand sign, ano. Pero nahalata at naramdaman ni Miss Catherine Bernardo dito na binabasto siya ng dalawang tao. Kaya naman, nakita niyo po yung reaction niya. She just smiled and posed. Yan. So, ganun ka well-mannered ang isang Miss Catherine Bernardo. At lahat mang yan, talagang halos lahat ng mga Pinoy nanggigil dun sa video na yan. Kaya nga po hanggang sa ngayon, kahit sobrang tagal na nangyari yun, talagang ang dami pa rin nag-shares, ang daming nagre-react dun sa video na yun. Kaya pala si Miss Catherine Bernardo parang winarningan na rin siya ng ABS-CBN. Parang ini-skip niya kapag pupunta siya sa mga ganitong yung mga international, 'di ba? Talagang inaaral niya talaga, 'di ba? Kasi although that's really a big malaking
malaking awards and malaking opportunity yan para sa kanya. Pero kung gano'n naman din yung makakasama mo, never na lang. So anyways, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi po ng isang user, hindi kayo kailangan ng cut din mga bashers. Kung Maka Daniel o Aldab kayo, dun kayo mag-abala mag-comment para mapaingay nyo yung mga pangalan ng idol nyo na laos na dito sa cut din. Di na kayo kailangan, super sikat na sila. True naman, diba? And sabi ng isa pa, si Miss Soledad Villanueva, idol ko ang cut din, true. I read sa YouTube sa meron sa politician who is in love kay Cathy na may mention ang name ng governor na ito pero nakakalimutan ko na ang politician na ito ay porsigido na sincere kay Kat. Nalungkot nga ako at medyo nagpalit kay Alden kasi paasa patala talaga si Alden. Sana kahit promotion lang ng galaw nila, hindi naman to the max. Kasi kawawa naman ng mga fans nila. Isa na ako dun. Baka totoo talaga yung politician na yun. Nabasa ko talaga, governor siya. Actually, totoo naman talaga that someone in one of the politicians is trying to pursue Miss Catherine Bernardo. Pero, wala naman pong binabanggit or hindi po binabanggit yan or pinapakita ni Mami Min yung mga efforts. Ibig sabihin, mas meron pa rin sila talagang mas gusto para sa anak nila. Ano naman talaga kumbaga parang karapatan ni Miss Catherine yun talagang everyone has the right para po siya ay ligawan, 'di ba? Kasi syempre hindi naman natin hawak yung kalooban niya, 'di ba? And sabi ni Miss Conchita, Verde, I don't think mas kasama si Catherine, hindi yata pwede mahati ang attention po. Naintindihan ko po at agree ako doon. It's Alden time with GMA Stars. Pwede na po wala siya ka-date. True. Ayun din po yung sinabi ko sa inyo, 'di ba? Parang kung meron mang mga ako po parang 50-50 yung nararamdaman ko ngayon. It's either nandyan siya or wala. Pero sabi po ng ilang mga Katden fans at ilang mga fans po ni Alden, that's okay kung rarampa siya ng solo. Sabi naman ni Mr. Dan Louie, totoo yan kasi kung walang something, bakit ayaw nilang sumagot sa interview? Bakit tahimik lang sila? Kung walang ligawan ang nangyayari, pwede naman nila harapin. Bakit smile at kilig lang ang mukha ng dalawa? Sa edad kong mataas na, dami kong na-experience. Hindi talaga ako naniniwala na hindi sila. Makikita ko kasi kung anong galawan na pinapakita nila. Yes, true naman. Sa mga gestures po nila, sa mga sagot nila sa interview, may mga katanungan that is answerable by yes or no. Nung isang beses tinanong po si Alden Richards, yung tungkol dun sa yung interview po, no, tinanong siya na parang nagkakamabutihan ni sila, hindi lang on cam but off cam. Ang sabi ni Alden, ang sagot niya, ay i-update ko kayo pag ready na. So, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may pinag-usapan na sila, but they are not yet ready to announce to the public. Sabi pa ng isa, we will be happy if Kat is will Alden at Gala Night. And then sabi ni Ma'am Shemelita, salamat sa iyo Miss Dar, dahil naabangan kita palagi sa mga news mo, lalo na sa pag nakita ko na yung Kat din na nakapost sa inyong balita. Thanks Miss Dar, keep safe always. God bless to you and your family. Thank you Ma'am Shemelita. Yan, salamat po sa inyo pong trust. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Mag-antay lang po tayo kasi naabangan ko din kung sino ba talaga ang kadate ni Mr. Alden Richards kasi meron daw pasabog ang Gala Night ngayong gabi. So yun yung aabangan natin. And sabi pa ni Ma'am si Cherry, yes, very true Miss Darreds. Kaya nga sa mga legit na talaga balita lang ako naniniwala, like you, malaking tiwala ko sa Miss Darreds. Kaya natuto akong mag-abang sa mga update mo about sa aming paboriteng love team, no other than Kat din forever. I hope and pray that the truth will come out very soon. Kaya wait na lang natin ang nakakakilig na Kat din. God bless you always Miss Darreds. Thank you again. Thank you Ma'am si Cherry Ramos sa inyo pong palagi ang panonood, sa inyo pong pagtitiwala. That's really a big thing for me. That you always trust and talaga namang lagi kayo nag-aabang sa mga updates po natin with regards to Kat din. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.